PRRD nagsalita na po mga kababayan. Nako po, ikukumpara natin kung ano ang ginawa ni Tatay Digong noong 2020 na merong digmaan din ng Amerika at Iran. Ano ba yung mga hakbang na mga ginawa ng ating Pangulo? Kahit delikado ito, ano ba yung mga ginawa niya na talagang gumulat sa buong mundo? Na talagang pinahanga ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga naipit na mga OFW na isang bayani ng ating bansa. Ano ba ang ginawa ni Tatay Digong, mga kababayan, na talagang nagpaantig sa mga puso ng mga kababayan natin na naipit sa gitna ng digmaan ng Iran at Amerika? At dito mga kababayan, ating sasariwain itong mga sinabi ni Tatay Digong na nakakaiyak at ating ikukumpara dito sa ginawa ni BBM. Kung ano yung mga hakbang na ginawa niya. Meron bang ginawa ni si BBM para tulungan ang mga kababayan natin? Ipapakita po natin mga kababayan. Eto, bago ko ipakita yung kay BBM, kay Tatay Digong muna. Kasi alam ko, gustong-gusto nyong mapanood at mapakinggan ang ating Tatay Digong. Eto po mga kababayan ko. Nako, nakakaiyak po ito. There is a evolving crisis somewhere. We do not know what would be the end result of this crisis. It could lead to a protracted war. It could be a wide-scale strife. Whatever it is, we Filipinos are really in grave peril. We have so many millions, nearing 3, I think, of Filipinos working mainly in the Middle East. Kinakabahan ako. Iran seems to be bent on a retaliation, which I think will come. It's a matter of time. There is much hurt and even the loss of pride of the Arabic world. Retaliation or the cry for blood is there. Wala akong I do not have anything nari-worry. Were it not for the fact there are a lot of Filipinos there. And it would take us a huge gargantum effort just in case total breaks out of how to bring them back safely. I called for the major commanders yesterday afternoon. I told them of the gravity of the situation and told them that they have to start even the deployment itself. You just cannot, there's no such thing as a minimalist view here. It's fraught with danger, and I'm afraid of so many lives of our countrymen in jeopardy at that place. So here you are. I was tinkering with the idea of calling a special session Congress. Sonny Dominguez says we have unlimited funds for that. No. Alam nyo mga kababayan ko, pag si Tatay Digong yung nagsasalita, lahat nakikinig, mga kababayan. Kasi pag si Tatay Digong ay naglabas ng mga statement, talagang pinapakinggan ng mga tao, sinusunod, at talagang may kamay na bakal. Nakita nyo po yung itsura ni Senador Alan Cayetano na talagang kahit na hindi siya pinagbigyan na maging vice-presidente niya, pero si Peter Alan Cayetano talagang napahanga nito. At yung mga gabinete niya sinusunod. Ito, naiiyak ako mga kababayan sa tuwing maririnig ko ang mga salita ni Tatay Digong. Mararamdaman nyo po
ang isang leader pag may puso, mararamdaman nyo ang kanyang mga salita na may damdamin at may simpatya. Mararamdaman mo mga kababayan pag ito ay nagsisinungaling o hindi. Si Tatay Digong mga kababayan, sinseridad ang kanyang ginagawa. Mamaya ipapakita ko ang ginawa ni BBM na talagang maraming nagalit na OFW. Kasi nga, si BBM naging reporter. Nasasabihin niya, magtago muna kayo. Delikado ang langit. May mga missile sa langit. Magtago kayo sa ilalim ng mesa. Kung may bao ng nyog, takpan nyo mga ulo nyo or kaldero. Magsombrero kayo ng kaldero para pag may missile, hindi kayo masabugan. Parang ganun Pero kay Tatay Digong, inutusan niya ang PAL. Si Lucio Tan, inustusan niya. Si Cebu Pacific, inutusan niya. Pakinggan nyo po ito mga kababayan. Panoorin nyo po. Nakakagulat ito. As is, we had the money. If it spells the difference between the life and death of Filipinos, Sonny Dominguez says, we have the money. We will buy, borrow, steal. Nakawa natin yung Central Bank mismo natin. Well, if we have to do it, we will do it. But since you are all here, my dear colleagues in government, I was once a congressman. We never had this kind of problem. It was all politics and who was going to be the next what. Yun lang ang worry namin. But ngayon, I suggest that Congress, even for about 1 or 2 days, discuss the problems, the ramifications. But I don't know where you want to put the money. O, kita nyo mga kababayan ko, anong sinasabi ng mga komento? Ito po mga komento mga kababayan ko. Nakakaiyak ito mga kababayan ko. Mararamdaman nyo talaga yung mga sinasabi ni Tatay Digong. Ayaw ko. But if there's a thing that would need on standby, that the government can get immediately, source it from where, so that we can use the money immediately. We might want to place it in the hands of a committee. Kasi ayaw ko yung magkwenta-kwenta ako pagkatapos with that huge amount. I do not want to be bothered with that kind of... we need billions there. Standby lang. And calculate what would be the calibrated withdrawals. First, in places where it is really very dangerous. You know, if Iran poised to strike, it will not strike Iraq. Because as it is, Iraq is already in a sorry state. Maybe Iran rather would go for a more Ito mga kababayan, Iraq or Iran yung digmaan saka Amerika kung di ako nagkakamali. Ano sinasabi ng mga tao mga kababayan ko? Ito po i-check po natin si BBM naman mga kababayan ko. BBM reporter. Ito po mga kababayan ko. Ano ba ang ginawa niya? Ito mga kababayan habang nagkakagera. Ito po. Gandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot, nagbomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nag-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon.
sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala. O mga kababayan ko, ganyan si BBM naging reporter na. Imbes na gawin niya, gumawa ng paraan para makauwi yung mga na-stranded na mga kababayan natin doon sa UAE, sa gitnang silangan. Ang ginawa ni BBM, nagmisto lang reporter. Tinalo pa ang media, mainstream. Sa dami ng media, bakit si BBM ang nagre-report? Si Tatay Digong, pinulong lahat ang mga gabinete. Gumawa ng mga hakbang. Delikado man ito, pero gumawa ng paraan. Sabi niya, hindi pwedeng mapahamak ang mga Pilipino doon. Natatakot ako. Ramdam na ramdam ang pagmamalasakit. Pero dito, kay BBM, nagmisto lang. Karen Davila, nagmisto lang. Isang media reporter, mga kababayan ko, na bakit? Ibig sabihin, pag hindi nag-report si BBM, hindi malalaman ng taong bayan na may nangyayari doon sa gitnang silangan na digmaan. O, i-check pa natin yung iba, mga kababayan, na magtago muna daw. Magtago-tago muna. Magtago sa baon ng kaldero. O ito, payo sa mga Pinoy sa Middle East. Ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe. O kita nyo, mga kababayan, magtago-tago muna daw sa mga safe place. Mga kababayan ko, yan po sinasabi ni BBM. Magtago-tago muna sa baon ng kaldero, sa mga ibabaw ng lamesa, sa ilalim ng lamesa. Pag may missile, magtago sa ilalim ng lamesa, halaka. Magtago muna. Saan magtatago? Diba dapat gumawa ng paraan, utusan niya ang embahada. Gumawa ng mga coordinators. Isipin mo, kanya-kanyang tago pala. Ito, pahayag niya nung March 3, mga kababayan. Nako po, daming galit dito eh. BBM report. Middle East. Ayan o, magtago muna daw. Magtago-tago muna. O ito, check natin yung iba. O ito po. Ito ngayon ang problema. Ayun. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. Ayun. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard. Ayun, na ito ang malaking problema. Walang lumilipad na eroplano. May mga misile na lumilipad. Hindi pwede. Alaka. Ba't si Tatay Digong nun may mga misile din? Missile. Ano ginawa ni Tatay Digong? Nagpadala ng mga eroplano natin doon. Gumawa ng paraan. Alaka, si BBM magtago-tago muna. Malaking problema natin. Walang lumilipad na eroplano. Alaka. Reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes.
Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed, there are all no-fly zones. This is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari, I'm sure nabalitaan ninyo lahat, tatlong fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by mistake. Alam niyo mga kababayan, may mga lugar naman sa mga kapitbahay. Ba't ang Singapore? Ginawa niya, pinauwi, isinakay sa malaking eroplano ang mga kababayan natin. Ang bansang UAE, nagpresenta din, nagmagandang loob na pauwiin ang mga kababayan natin na gustong umuwi. Pero si BBM, nako, may problema, malaking problema natin, maraming walang eroplanong lumilipad. Hala ka, mga kababayan ko. Si Tatay Digong nun talagang intact, solido ang kanyang aksyon. Dito, magtago-tago muna tayo. Magtago sa bao ng kaldero. Hala ka. So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing by land. Yun din ay delikado din dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam nyo, pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun because they will miss. Mga kababayan, ba't ang UK 24/7 na kumikilos para ang dami ding mga Briton, ang dami mga British national sa Middle East. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 1 million din yata or more than 500, kung hindi ako nagkakamali, 500,000 na mga British national ang sinasaklolohan ng gobyerno ng UK. 24/7. Inutusan niya ang military. Inutusan niya yung kanyang sandatahang lakas na kalingain ang mga Briton sa Middle East. Ang Singapore, ayan, gumawa na ng paraan. Alam niyo ba mga kababayan, kirinedit grab din ng gobyernong Pilipinas yung ginawa ng UAE. Pilipinas daw ang nagpauwi. Walang ginawa ang gobyerno mga kababayan. Tignan niyo si Auntie Claire ha. Tignan nyo yung sagot niya dito. Tignan nyo. Auntie Claire. Repatriation. Check natin mga kababayan ha. Ito, anong sagot ng Auntie Claire dito? Ito. Unang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulo Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal, ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya. Dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi I-check natin mga kababayan na, ito. Pinapanawagan po ng ating mahal na Pangulo ang lahat po ng mga paniki na nandyan sa mga kuweba ng Sierra Madre,
kayo po ay pwede nang lumabas para magbiyahe papuntang gitnang silangan. Lalong-lalo na sa lahat ng mga aswang at mga manananggal na nag-starring noon sa Shake, Rattle, and Roll. Ang presidente ay nagbibigay-pugay sa inyong lahat. Wala, binakbakan na lang si BBM dito eh. 32 mga repatriated OFW mula Middle East sa kaligtas. O, di ba mga kababayan? O, ayan po ang balita, mga kababayan ko. Walang ginawa ang gobyerno, kundi magtago-tago na lang daw mga Pilipino sa gitna ng digmaan doon. Eh si Tatay Digong solid. Maraming napauwi, pero ngayon mga kababayan wala. Promise, kanya-kanyang uwi ang mga Pilipino. Kung makauwi man sila, eh dahil po sa tulong ng Singapore at UAE. Yan po ang katotohanan. Okay po? This is the Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy, isang like, isang share po, at isang subscribe. Mag-comment kayo. Sino ang mas decisive? Si Tatay Digong o si BBM? Sino ang nasa hangin yung salita? Sino ang tumutupad ng pangako? Kayo na mag-decide, okay po? Mabuhay ang Pilipinas.